Madaling araw noong August 11, 2024. Ni-raid ng NBI Organized and Transnational Crimes Division o NBI OTCD ang 3 nightclub sa Makati. 59 na prostituted women ang na-rescue, kabilang ang 3 minor de edad. Nag-apply talaga sila doon para yung iba maging dancer, waitress, pero na-exploit sila. Habang gumagawa kami ng dokumentaryo sa isang komunidad sa Metro Manila, nakarating sa amin ang impormasyon tungkol sa isang batang 11 taong gulang. Ang masaklap para malamnan ng sikmura, naging biktima si Angel ng prostitusyon. Sensitibo ang ikinwento sa akin ng bata. Binibigyan nila ako ng pera para mabukin nila ako. Saan ka dinadala? Sa mga madilim. Yung mga bata, yung mga nagpapadyak. Tapos yung nagbabangka. Binibigyan nila ako ng pera. 20, 5, 10, 2. Tapos anong ginagawa mo doon sa pera? Pinapakain. Sa tulong ng City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Maynila, sasagipin si Angel. Sa gitna ng gabi, naabutan naming pagala-gala sa kalsada si Angel. Sa loob ng 2 taon, mag-isa nang binubuhay ng bata ang sarili. Nagala-gala po. Nangingingi na lang ako. Pinapakain. Dapat ay nasa grade 5 na si Angel, pero ni minsan, hindi siya nakapasok sa eskwela. Hindi pa po ako nag-aaral. Kahit kailan di pa po ako nag-aaral. Gusto ko po mag-aral kasi wala lang kami pang-aral. Pero bakit nga ba nag-iisa sa kalsada si Angel? Kwento niya, parehong nakakulong ang mga magulang niya dahil sa paggamit at pagbebenta ng iligal na droga. Sino unang nahuli? Papa ko po. Andun kami sa bahay namin nun. Tapos nahuli siya bigla. Pagkagising namin ng may pulis na may pumunta na. Nagbibensya siya ng shabu. Pagbenta niya ng shabu, ay nahuli na siya. Sinong sunod na hinuli? Mama ko po. Ano nangyari nung sa mama mo? Droga po. Nakita mo na ba uli yung nanay mo pagkatapos nun? Di pa po. Simula nung naaresto siya, hindi mo pa nakikita nanay mo? Parang kumusta na yung naging buhay mo nung wala na yung nanay mo? Ano na nangyari? Ano? Ang masaklap, kailangan raw ngayon gumawa ng paraan ni Angel para makakain. At habang nagkikwento si Angel, sinabi niya sa amin kung ano ang pinagdaraanan niya. Binibigyan nila ako ng pera para mabukin nila ako. Para mabuking. Saan ka dinadala? Sa mga madilim. Yung mga bata, yung mga nagpapadyak. Tapos yung nagbabangka. Binibigyan nila ako ng pera. 20, 5, 10, 2. Tapos anong ginagawa mo doon sa pera? Pinapakain. May pagkakataon din daw na tinatakot siya nang nanghalay sa kanya. Pag ayoko, papatayin daw nila ako. Pag hindi daw ako sumama, matakbo na lang ako. Kumpirmadong naging biktima siya ng prostitusyon. Sa mga panahong nasa kalsada siya, nangyayari ang pananamantala kay Angel. Dahil sensitibo ang mga sumunod na kwento ng bata, pinili naming hindi na ito idetalye. Sa pakikipag-usap namin sa atin ni Angel na itatago namin sa pangalang Erica, 20 taong gulang, nalaman naming bago pa man makulong ang kanilang mga magulang, naging biktima na ng panghahalay ang kanyang kapatid. Nakapagsampa sila noon ng kaso laban sa nanghalay sa bata.
kinuwento niya po sa akin yun, na ganun nga po, na-rape po siya nun. Sabi niya po sa akin, ate, inano po ako ng matanda. Gumanon po siya sa akin. Tapos sabi ko, sinong matanda yun? Hindi niya yung nag-ano po ng sidecar. Hindi pa raw doon natapos ang pang-aabuso kay Angel dahil nasundan pa ito ng 2 pang panghahalay sa bata. Meron pa po yung isa pong uling matanda. Yung pangatlo po, yung nangyari po yun sa kariton po ng yelo. Din po talaga may nangyari sa kanila. Tapos kinuwento lang din po sa akin kasi pinatawag kami sa Maritime, din po sa may pulis. Tapos yung tita ko po nag-file din ng kaso. Dahil kapos din sa pera, hindi nila natutukan ang investigasyon sa kaso ni Angel. Siguro po nandun pa rin kasi hindi na rin po namin napukusan yun. May nagpapadala po ng subpin, ng papel, parang subpina. Kaso lang, di namin nilalakad, di namin pinupuntahan yung hearing. Kasi nga po, kulang din po pinansyal. Tapos po may anak din po ako. Patuloy pa ring dinirinig ang kaso laban sa suspect. Siguro nga po, dahil nga po sa walang nag-aaruga sa kanya. Tapos hindi pa po nakapag-aral. Kaya po nangyayari sa kanya yan ngayon. Namimiss mo ba ang nanay at tatay mo? Opo. O lalo na nanay mo, no? Yung nandito si mama, lagi ako kumakain nun. Lagi ako mapera kay mama. Sa ngayon kasi, syempre nakulong po yung mama namin. Siya po pag-alagala. Hindi na po malagaan ng maayos. Ang naging epekto po nun, wala na po siyang alam sa mga nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag namin kay Erica na kailangang maalis si Angel sa kalsada kung saan siya naaabuso. Pumayag naman si Erica na dalhin ang kaso ni Angel sa DSWD. Payag naman po kami kahit dalhin po siya sa DSWD o kaya sa ampunan po para maayos yung buhay niya. Hindi ganyan dahil po pag nag-edad pa yan, pag nagdalaga pa yan, maulit at maulit yung mangyayari sa kanya. Ayoko naman po mangyari uli sa kanya. Dapat po nasa school, naglalaro pa. Hindi po yung katulad ng ganyan naranasan niya. Na-rape ng ganyan, tapos paulit-ulit pa po. Siyempre po, dapat, hindi po talaga normal sa isang bata. Sana ganyan maayos na yung buhay niya. Hindi na siya palaboy-laboy. Agad kaming nakipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Kasama ang kanyang ate Erica, nagpunta sina Angel sa CSWDO. Matapos nilang makausap at malaman ang nangyari kay Angel, nagdesisyon ng CSWDO na pansamantala munang kupkupin si Angel at hindi na muna ibalik sa lugar nila para mailigtas siya sa posibleng pang-aabuso. Hindi ka na pwedeng umuwi sa inyo kasi kung gano'n yung nangyayari. Kasi pwede mo pang ulitin yun. Okay? Kasi para sa best interest mo yun, pwedeng umuwi. Kasi kung ganyan, na mahirap kang hanapin, tapos hindi namin alam kung saan ka na naman matutulog mamayang gabi. Okay? Kesa nag-aalala yung ate mo sa'yo. Hindi naging madali kay Angel na tanggapin ang desisyon ng social welfare assistant. Mula po doon sa ating pakikipanayam doon sa bata, na-confirm natin na siya ay at risk doon sa kanyang komunidad. So hindi siya safe doon sa community kung nasaan siya ngayon. Hindi na advisable na siya ay bumalik pa doon sa komunidad. Because this might place or this might put a child or a victim in a vulnerable situation that can actually be repetitive and abusive in nature. Makalipas ang ilang araw sa shelter ng CSWDO, sinundo ni Erica si Angel para ilipat sa youth shelter facility ng End Child Prostitution and Trafficking o ECPAT. Ang ECPAT ay isang non-government organization o NGO na tumutulong sa mga batang babae na naging biktima ng pang-aabuso at prostitusyon. Upon admission niya, immediately yung intervention plan niya. So ina-assess kung anong mga pangangailangan niya. Gusto ba matutong magbasa?
educational assistance, mapaprovide namin yun sa kanya. Medical assistance, legal assistance, most especially psychosocial activities para tulungan siyang mag-recover and mag-heal. Marami kayo. Ito ang nagsilbing bagong tahanan ni Angel. Nandito tayo ngayon sa ECPAT Philippines. Bibisitahin natin yung bata kasi ito ngayon yung kanyang temporary shelter simula nung na-rescue siya. Kumusta ka na? Hi, hello po. Kumusta dito? Okay lang po. Ano yung gusto mo dito? Gusto ko na tumira dito. Feeling mo dito, ligtas ka? Kaibigan mo na ba yung ibang mga bata? Lahat po. Lahat sila? Kasama ni Angel sa shelter ang 8 bata na naging biktima ng prostitusyon at sexual abuse. Ang ilan sa kanila nakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng kanilang sariling kaanak. Sa pag-aaral ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF, nasa 60,000 hanggang 100,000 ang bilang ng mga kabataan na naging biktima ng prostitusyon sa bansa mula 1987 hanggang 2024. Sa datos naman ng DSWD, isa sa kada 5 bata ang nakakaranas ng sexual violence. Ayon naman sa UNICEF, ang Pilipinas ang pang-4 sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga prostituted children sa buong mundo. Ang mga kaso ng prostitusyon pasok sa kategorya ng high-risk degree ng child abuse. Nakatanggap ng tip ang isang non-government organization o NGO ng 3 bar daw sa Makati, puga daw ng prostitusyon. At ang ilan sa mga biktima, mga minor de edad. Nang makumpirma na ang nangyayaring prostitusyon, madaling araw noong August 11, 2024, ni-raid ng NBI Organized and Transnational Crimes Division o NBI OTCD ang 3 nightclub sa Makati. Nagpunta sa atin ang isang NGO at nagpatulong sa atin kasi mayroong mga traffic na mga babae doon sa 2 bar doon sa Makati. Info na nakuha namin ay meron pang mga minors doon. Nang makapasok sa loob ang NBI, inabutang katabi pa ng mga parokyanong dayuhan ang mga babaeng entertainer. At itong mga babae ay ino-offer nila sa mga foreigners. Actually, hindi sa Pilipino. Puro foreigners lang ang ino-operan nila nito. Itunuturing ng NBI na high-end prostitution din ang mga nightclub dahil bukod sa presyo, pili ang mga parokyanong nakakapasok sa lugar. Isa siguro sa dahilan para hindi malaman na nag-o-offer sila ng ganung services, yung extra service. Ayon pa sa mga otoridad, ang nakakabahala kasi nito, kasi itong mga to, nag-apply naman talaga sila doon hindi para as a sex worker eh. Nag-apply talaga sila doon para yung iba maging dancer, waitress, pero na-exploit sila. Dahil siguro doon sa malaking pera na in-offer kasi mostly parang sa isang tao ang nakukuha nila is at least 17 to 18,000 pesos. 59 na prostituted women ang na-rescue, kabilang ang 3 minor de edad. Walang umaamin na may minor. Siyempre, papa-examine natin sila. Nung pina-examine natin, nakita natin na doon, yung 3 doon ay minor. 12 sospek ang inaresto, kabilang ang may-ari ng club na isang dayuhan. Nahaharap sila sa kasong Violation of Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ongoing ngayon yung case nila. Actually, nag-hearing pa ngayon sa Makati. Nag-file silang petition for bail. Ongoing pa rin yung hearing doon. Hindi pa na-resolve ng court yung petition for bail nila. Kung tutuusin, hindi biro magsampa ng reklamo laban sa mga nangaabuso. Nang una naming i-ere ang kwento ni Angel noong 2019, nangyari ang unang pagdinig ng kasong panggagahasa na isinampa ng pamilya ni Angel.
Nakarating sa amin ang impormasyon na kamakailan lamang matapos ang 5 taon nanalo si Angel sa kaso. Nitong nakaraang linggo, kasama si Erica, dinalaw namin sa youth shelter facility ng ECPAT si Angel. Ay, hi! Merry Christmas! Ngayon lang ba kayo nagkita? Ay, hindi naman. Ilang buwan na? Ilang taon ka na? Dalaga ka na. Mas maaliwalas na mukha mo ngayon. At least na, ano ka na, tumatawa ka na. Kung noon hindi siya nakapasok sa eskwela, ngayon nasa grade 5 na si Angel. Kumusta ka na? Okay lang po. Ito masaya. Bakit masaya? Nakapag-aral na po. Nakapag-aral na po ng maayos. Tapos nakapagbasa na po. Kung noon hindi siya makabasa o makasulat, ngayon unti-unti na siyang natututo. Malaki ang pasasalamat ni Angel na nasagip siya noon sa kalsada. Eh, nakapag-aral na ako na isip na ano po, may pangarap pala ako sa buhay. Dati ba? Wala. Nakatambay lang. Kwento pa ni Angel, nakalaya na rin mula sa kulungan ang kanilang mga magulang. Sobrang saya ko po kasi nakalaya na po yung tatay ko. Tapos, nagko-call po kami. Ka naiiyak. Kasi, gusto ko na makasama tayo po. Tapos po. Ang isa rin sa pinakamagandang nangyari kay Angel ngayong taon, napanagot na sa batas ang suspect na humalay sa kanya. Napatawan ng 25 taon na pagkakabilanggo ang umabuso kay Angel. Paano nakakatulong sa'yo na natapos yung kaso, na may resolusyon yung kaso? Wala nang manggagalaw sa akin. Parang masaya ako kasi nakulong na siya. Nasolusyonan na yung problema ko. Bumabalik-balik ka pa ba dun sa bangungot na yun? O napangibabawan mo na siya? Ano po, parang hindi na po bumabalik sa akin yung trauma na yon, yung problema na yon. Parang nawala na po sa akin. Sabi ng ECPAT, hindi naging madali bago nila nakuha ang katarungan para sa bata. Sa kaso naman ni Angel, medyo nahirapan lang kami kasi po inabutan po ng pandemic ang kanyang kaso. Kahit na minsan sinasabi natin na meron tayong speedy trial para sa mga bata, pero hindi po talaga na halos nagagawa ng parang masigasig yung proseso, no? Sobra po kaming natuwa na talagang nagkaroon na po ng hustisya yung nangyari kay Angel. Congratulations. Sa ngayon, nagsisilbing ate si Angel sa mga batang tinutulungan ng NGO. May mensahe din siya sa iba pang biktima ng pang-aabuso. Sana kapag nabiktima kayo, magsumbong agad kayo sa nakakatanda sa inyo, kaya sa police, social worker. Huwag matakot magsumbong. Ang layo na nang narating mo. I'm so proud of you. Makalipas ang 5 taon, binalikan namin ang lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Angel. Sabi ng tauhan ng barangay, matapos naming maiere ang kwento ni Angel, ilang kaso ng child abuse ang idinulog sa kanilang tanggapan. 3 case ng child abuse ang nai-report sa akin. Physical na sinaktan ng nakakatanda ang isang bata. Meron kaming isang case ng sexual abuse pero bata sa bata. At dinala namin sa women's desk. Dahil nga sa ito ay bata, hindi maaaring maanohan ng kaso, ay nirefer na lang po sa DSWD. Paniwala ng barangay, hindi nakararating sa kanila ang marami sa mga kaso ng pang-aabuso. Dahil nga nangyayari nga sa loob ng bahay, maaaring ang mga bata ay natatakot, hindi sila nagre-report. Kaya po hindi nakakarating sa barangay. Sa datos din ng UNICEF, lumalabas na 8 sa kada 10 batang Pilipino ang nakararanas ng ilang uri ng karahasan sa bahay man, paaralan o sa kanilang komunidad.
Naging biktima man ng pang-aabuso si Angel sa murang edad. Muli siyang nabigyan ng pag-asa sa tulong ng NGO. Napanagot din ng taong umabuso sa kanya. Pero marami pa rin ang tulad ni Angel na biktima ng pang-aabuso sa bansa. Naghahanap ng matatakbuhan, naghihintay na masagip. Sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si June Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.